power na power. Okay, I just arrived from Davao kanina. Actually, supposed to be scheduled ko, nakalimutan ko schedule ko pala pupunta ng Cagayan de Oro today. But since talagang excited ako kasi palagi lang pumupunta ng Cagayan de Oro, excited ako na makita kayo. So I told my leaders in Cagayan de Oro, relax lang muna kayo kasi pupuntaan muna ako ng NCR. Wow! Okay, so I'm going to start this afternoon, okay? Kasi mayroon pa akong meeting mamaya, okay? I'm going to start this afternoon by showing you this, okay? Isang picture. Ang sinasabi po, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Lahat po tayo nagsimula, right? Yes. Lahat po tayo nagsimula. And this afternoon po, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nagsimula. Okay, kasi sabi ni Sir A, sabi niya sa akin, Sir, i-share mo naman yung anong nangyari sa'yo. From the start, kung anong nangyari sa'yo, i-share mo naman sa amin. So this afternoon po, I'm going to share to you kung saan ako galing, anong background ko, and bakit ako napunta dito sa Pilipinas. Okay, I'm going to be mobile. Okay lang ba? Yes! Alright, I'm going to share to you. Okay? The beginning. Parang horror movie. Okay, the beginning. Okay. The beginning po. Now, after graduation po ng college, around 1998, umuwi ako sa bahay, and after a few months, sabi ko sa sarili ko, ano bang ginagawa ko dito sa bahay ng TV? Gusto akong tumulong sa parents ko, pero wala namang trabaho. Nangyari po, sinabihan ko yung father ko at sa mother ko, okay, mom, dad, gusto akong tumulong pero walang trabaho dito sa atin. I'm going to Cebu, mag-aral ako ng masteral degree ng computer science. Kasi sabi ko, college graduate lang sa Pilipinas, ang hirap mag-apply ng trabaho, tama ba? Yes! Tama, sabi ko, okay, mag-apply ako ng trabaho, mag-aral ako ng masteral degree, kasi sabi ko, okay, mas easier po mag-apply ng trabaho. So, pumunta ako ng Cebu. Okay, nag-aral ako ng masteral. Unfortunately, naka-receive ako ng call. And that call, nag-change po. Tinatawag nating tipping point. Nag-change po sa direction ng buhay ko. Because that call, galing po sa auntie ko sa California. Sabi niya sa akin, July, gusto mo bang pumunta ng California? Sabi ko, why not? Pumunta ako dyan. Pero sabi ng auntie ko, okay, mayroon tayong agreement. Ano ang agreement ng auntie? Sabi niya, punta ka dito ng California as a tourist. In 6 months time, babalik ka ulit ng Pilipinas. Sabi ko, sure, walang problema. Sabi ko, sure, walang problema. Okay, so year 2000 po. Year 2000, okay, first time ko nakapunta ng Manila. Okay, dyan sa airport, Ninoy International Airport. Okay, nagiging dogs na tutuloy nito ng pa. Okay, Philippine Airlines. Okay, pumasok ako sa loob ng aeroplano. Pagpupo ko sa aeroplano, sabi ng stewardess, okay, ready for takeoff na ang airplane. Paglipad ng aeroplano, sabi ko sa survey, goodbye, Philippines. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Okay, may ibang plano ako. Instead na after 6 months, uwi ng Pilipinas, sabi ko, by hook or by crook, magalit na lang auntie ko, hindi. I'm not going back to the Philippines because ang hirap ng buhay Pilipinas. Tama ba? Yes! Sabi ko sa kanya, goodbye Philippines! Sabi ko, goodbye Philippines! I'm not going back to the Philippines. Sabi ko sa sarili ko, okay, I'm going to stay there forever. Ang tanong, Mr. Gallego, bakit nandito ka ngayon? Yan yung pinakamalaking tanong. Okay, so, while the plane po papuntang LA, okay, papuntang LA, iniisip ko, ano gagawin ko doon sa LA? Bahala na. Maski anong trabaho, maski mag-TNT, okay, basta mag-earn ng dollars. Okay, dumating po ako ng LA. Pabili niyo mo ba tumat? Okay. Pumunta ko, dumating ako ng LA, and sabi ko sa sarili ko, that's it, bye-bye Philippines. Bye-bye Philippines. Nagtrabaho po ako doon sa California for 8 years. Yung first year ko as a computer technician, dollars, pinabayaran lang ako kung ano yung trabaho ko. Around $9 to $10 per hour. Yan yung trabaho ko, malaki na yan.
And at $9 to $10 an hour, marami na akong dollars na padala sa Pilipinas to help my family. Especially yung brothers ko na nag-aaral ko sa college. Okay? 4 na brother, isang babae. Okay? And sinulungan ko silang mag-aral. Okay? Tinulungan ko silang mag-aral. Pero na-observe ko doon sa Amerika, even though mas magaling yung skill ko sa isang tao, pero kung wala kang certification na tinatawag nila, okay? Wala kang higher degree, talagang doon lang yung ano mo, yung sweldo mo, nasa lower rate, regular rate lang. Sabi ko sa sarili ko, okay, mag-aral kaya ako. Ang yung target ko kung iniisip na mag-aral ako is yung tawag ko na Microsoft Systems Engineer. Nag-aral po ako ng 2 years. Nakuha ko yung certification. So I become an MCSE, Microsoft Certified System Engineer for 2 years. Okay, and nag-apply ako sa trabaho. And yes, totoo. Okay, umakyat yung sweldo ko. And so many companies offered me a job at the time. Around 2003, 2002, 2004, 2005. Okay, multiple jobs. Okay? Sky's the limit. Multiple jobs. Okay? Nagtrabaho po ako 5 kumpanya. Just imagine. 5 kumpanya yung trabahoan ko. And, compensated naman. Hindi ko ganun karami yung pera ko. Okay. Compensated naman ako. Okay, compensated naman ako. So, nagtrabaho. Okay, I bought my first car. Okay. Yan po yung kotse, sakyan ko. Okay. Ang long time, girlfriend ko naging ex because naging wife ko doon kami nagkasal. Okay. And once in a while, I'll go fishing. Yan yung lifestyle ko doon sa California. Now, around 2007, the economy at that time, okay, going down. Pabagsak po ang economy. Ang economy, pabagsak. Ang sabi ko sa wife ko, in the next 2 years, 2008, 2009, 2010, talagang the economy sa US will go down, sabi ko sa wife ko. Sabi ko, gawa tayo ng backup plan. Sabi niya, anong backup plan? Sabi ko sa kanya, how about you going back to school, mag-aral ng nursing? Sabi niya, yes, Dad! Ayos yan, kasi at that time po, 2007, kung nabandaan nyo, nursing fever, lahat ng mga doktor sa Pilipinas, naging nurse. Sabi niya, Doc, congratulations, nurse ka na! So, ganun po ang nangyari, lahat ng mga doktor at that time, 2007, pumunta ng US, naging nurse kasi mas malaki pa yung sahod ng nurses sa doktor. Sabi ng wife ko, okay, ayos, gusto ko mag-aral ng nursing. So, nag-search ako sa Google, okay? Nag-search ako sa Google, tingnan ko 20 miles radius, kung anong school ang available na nag-offer ng nursing degree. Pinuntahan ko yung school, yung 4 na schools, nag-inquire ako, and then, na-shock ako sa price tag. You have to remember, na alam ko, mayroon akong estimate sa nursing degree based on the Philippines because ako ang nagpaaral sa aking mga kapatid. Yung estimate ko, sa isang degree sa Pilipinas, at that time, around 500,000. Isang degree na yan. 500,000. Okay, 500,000 noon. 500,000. But dito po, sa isang school na inquire ako, ang normal po na charge nila sa isang nursing degree is around $65,000. That's around 4 million pesos. Masya ko, 4 million pesos. Sabi ko ng wife, I think hindi practical dito sa California mag-aral. Sabi ko, ang practical way is you have to go back to the Philippines. Doon ka mag-aral. Kasi yung 500,000, gawin pa natin times to, maging 1 million, mag-hire pa tayo ng special tutor. Alam ba yung special classes noon sa nursing? Okay, special tutor. Okay, mayroon tayong special teacher. Okay, gawin natin 1 million. Way ahead pa rin compared to 4 million. Sabi ng wife ko, that's a good idea. Uuwi ako ng Pilipinas. Pero itong dilema. Sabi niya sa akin, Dad, ayag ako, uuwi ako ng Pilipinas. Sabi, sasama ka. Sasama mo ako. I have 4 jobs at that time. Paano ako makasama na I have 4 jobs? I have my house. Mayroon tayong sariling house. Mayroon tayong sasakyan. Paano ako makasama? Sabi niya, Dad, sama ka. Sabi niya sa akin, why not request for educationally? Baka ma-approval ka. So, ang ginawa ko po, sumulat ako. Request ako ng educational leave. Yung 3 kumpanya na pinadalhan ko ng letter,
tinorn down. Sabi niya, Mr. Gallego, if you're going to go to the Philippines, you're going to stay for 2 years. Kasi yung target namin 2 years. Sabi nila, okay, you have to resign. Fortunately, yung last na company, yung company number 4, sabi niya, Mr. Gallego, because of technology anyway, once a week ka lang naman pumupunta sa opisina namin. At pumupunta ka ng opisina, wala ka naman ginagawa because everything is already done through online. Tinatawag na remote access. You can go to the Philippines, patuloy ko rin yung sweldo mo as long as yung system natin, okay, runs 100%. Sabi ko, ayos. So, hindi natin yung opportunity. Okay, nagawin yung opportunity and we decided to go back to the Philippines. Na pagdating namin sa Pilipinas, para pumunta ka na Pilipinas, inisip ko, saan ako mag-stay? Tatlo yung option ko, ma'am sir. Tatlo po ang option ko. Ang option ko tatlo, Manila, Cebu, and Davao. Bakit po tatlo? Because yung mga cities na yan mayroong international airport. Part kasi ng contract ko doon, nakasulat doon sa contract namin. Within 48 hours, basta mag-down yung system namin, within 48 hours, dapat i-fix ko. After 48 hours, pag hindi na-fix yung system, I have to go back right away sa LA. So, dapat, I'm going to stay in the city na mayroong international airport. Manila, sabi ko, it's a fast life sa Manila. I want to go na relax. Kasi ano na ako ng LA, very fast ang life sa LA. Sabi ko, okay, Manila is not an option. Sabi ko, Cebu, mabilis na din yung life sa Cebu. Sabi ko, Davao, parang provincial type. So sabi ng wife ko, why not go back? Why not go to Davao? Stay there for 1 week. I-try mo, tingnan. Okay, pumunta po ako ng Davao, ito ang nakita ko. Beach sa campo, ang fruits. Sabi ko, that's it. Sabi ko, in love na ako doon sa Davao. Sabi ko, we're going to stay in Davao. Okay, doon tayo, maghanap tayo ng school. Okay, para every weekend, pupunta ako ng beach. Okay, pupunta ng beach. So I stayed there in Davao. Now around November po, of 2009, nakareceive ako ng call. Nag-ring yung phone ko. Ang nakalagay, unknown number. So I answered, November po 2009. Sabi ko, hello, who's this? Sabi niya, man, kumusta na, man? Man, sabi ko rin, hindi ko pa kilala. Pero, man, who's this? Sabi niya, sino to? Sabi niya sa akin, man, kalimutan mo ba ako? Pangalan ko si Samyong. Samyong. Oh, 15 years ago, during college years, mayroon akong kaibigan na ang pangalan Samyong. Sabi ko, man, ikaw to, man. Sabi niya, yes, man. Sabi mo nakuha yung number ko. Sabi niya, sa common friend natin. Sabi niya, in-inform ako na umuwi ka na rin ng Pilipinas. Sabi ko, yes, umuwi ko ng Pilipinas para mag-aaral ng nursing. Almost 2 years na ako sa Pilipinas. Sabi ko, ringing pa, sabi ko sa kanya, March of 2010, sabi ko, March of 2010, pabalik na ako ng California. Sabi, that's good. Man, so nag-usap kami, and sabi niya sa akin, man, galing din akong China. Umuwi na din ako ng Pilipinas, nagtayo din ako ng call center, yung 25, yung small call center. Sabi niya, okay, that's good. Now, after 15 minutes, nag-reconnect kami. After 20 minutes kami nag-usap, sabi niya sa akin, man, ang purpose talaga ng tumawag ko sa'yo. Sabi niya, man, kasi mayroon akong opportunity. Oh, opportunity. At that time po, naghahanap talaga ako ng opportunity. Opportunity ko kasi inisip ko, okay, I'm going back to California. Gusto ko mayroong business na iiwan, at least investment. So sabi ko sa akin, na-expect ako konti. Sabi ko, anong klaseng opportunity, man? Sabi niya, man, you're going to earn 30,000 a day, 210,000 a week, 900,000 a month. So agad, ganito yung mukha ko. Sabi ko, 30,000 a day in the Philippines? Sabi ng brain ko, sabi niya, sabi niya, scam. Sabi sa isip ko, anong klase, 30,000 a day? Automatic agad, i-calculate ko yung 30,000 a day. That's around $650. Never po ako nag-earn ng $650 a day sa California. So normal po talaga, sabi ko sa kanya, sabi sa isip ko, grabe naman to, first time tawag sa akin, scam ka agad.
So, para naman hindi siya magalit, sabi ko sa kanya, men, hindi ako interesado. Tinakot off ko siya. Hindi pa nga niya na-explain kung ano yung opportunity. Mali kasi yung approach. Sabi niyo sa akin, so huwag niyong gagayahin yun ha. Natawag kayo sa friend niyo, huwag niyong sabihin, you're going to earn 30,000 a day. Hindi na yan mag-work. Okay? So, ang nangyari po, sabi ko sa friend ko, men, hindi ako interesado in, papauwi naman ako ng California, wala na akong time kung anong opportunity na yan. Sabi ko, ay hinanap ko yung phone. Ang sabi ko, sir, grabe naman ito dito sa Pilipinas. Alam lang niya na galing akong California. Gusto niya akong i-scam. Okay, kinalamutan ko yung call. Next day, nag-ring ulit yung phone ko. Nakita ko, scam yung. Sabi, ito na naman yung scam. 2 days after, nag-ring yung phone. A week after, nag-ring yung phone. Ganun pa rin. Scam yung. Sometimes, sinasabi ko, man, busy ako, nag-drive ako. Mas wala akong ginagawa. Okay, alibi. Tawag ng tawag, whole month of November, whole month of December, tumawag ng tumawag. Okay, tumawag sa akin on the month of January. But for some reason po, like you have so many reasons bakit nag-join kayo sa Binokan. But for some reason po, na-answer ko yung call. Sabi ko, hello men, kumusta ang bakasyon? Sabi niya, men, ayos ang bakasyon, pumunta siya doon sa kabila, mabisita siya. Sabi ko, ako din, parati dito, parati doon, nag-reunion kami. And after 5 minutes, guess what ang sinabi niya sa akin? I mean, natandaan mo ba yung opportunity na sinabi ko sa iyo? $100,000 scam. Bakit in-answer ko to? So sabi ko sa sarili ko, para itong hihinto na. Sabi ko sa kanya. Para hihinto na to, sabi ko sa kanya. Okay, Ben, ganito. Sabi mo sa akin, you have an email. You have a file, electronic file, PowerPoint presentation. Sabi ko sa kanya, send email it to me. Okay? And after 2 hours, I'm going to call you back. Para lang sa akin, i-email mo sa akin, na after 2 hours, tatawagan kita. Pero technique lang yun. Inisip ko lang, okay, pagkadala niya ng email, tatawagan ko kagad siya, sabihin ko hindi ko gusto ng opportunity. So that's it, end of story. Okay? Sabi ko sa sarili ko, at least, titingnan ko yung introduction kung ano yun, and then sabihin ko, hindi ako interesado ng ano yung kumpanya na yun, and then, that's it. Parang hindi na siya tawag ng tawag sa akin. Okay, tawag ng tawag sa akin. But because of that email po, it changed the direction of my life. Okay, para kung chess. Ang chess kasi, ganito. Ako kasi, mahilig ako na nakastructure yung future ko. Nakaplan lahat. Alam ko kung anong move, step 1, step 2, step 3. But because of that decision, na messed up in life ko. Because po, hanggang ngayon, supposed to be, nasa California na ako, at hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Pilipinas. And I am going to tell you this afternoon po, na because of power of persistence, pasalamat ako nito. Okay? Because of power of persistence po, isang beses lang siya tumawag sa akin. And that's it, hindi na siya nag-follow up. Ano kaya nangyari sa akin? Okay. Nasa California pa rin ako. Yan pa rin yung life. Trabaho. Don't never underestimate the power of persistence. Nagpasalamat ako kay Samuel because of him. Okay, because of him. Okay, because of him, naging B-Mobile. Okay, naging B-Mobile member ko. And it changed the direction of my life. Direction of my life. Anong nangyari po? Nakita ko yung opportunity. Pag-email niya, PowerPoint presentation, yung old presentation way back 3 years ago. Tinignan ko, okay, bilis, next. And nakita ko, it's about technology. You have to understand technology because yan yung hilig ko, technology. So kung nag-spark, sabi, it's about technology. Next. It's about cell phone. It's about loading yourself. It's about a cell phone that can load all networks. Sabi ko, bago to ah. Kasi at that time, I understand cell phone technologies, maglo-load po. Kailangan ka bumili ng SIM card, okay? And then you have to buy 3 cell phones. Sabi ko, ayos to pala. Gandang itong idea na to. Next. And ito ayos to. It's about convenience. Sabi ko sa sarili ko, okay, I don't have to go to the tindahan. I don't have to go to the stores, loading stores, para magpa-load.
Sabi ko, ay, gusto ko to. Ako na mag-load sa sarili ko. Nag-drive ako papuntang probinsya, papuntang baha, papunta ng parents ko. Okay, 8 hours drive, hindi na ako hihinto sa daan para magpa-load. Ako na mag-load sa sarili ko. During the night, kasi at that time, yung support ko sa company, I have to log in sa server nila to maintain yung mga ginagawa ko doon, to back up the database, to monitor the users. Okay, at around 10 o'clock in the evening, kasi that's around 8 o'clock in California. And then, ma-end yung session ko around 1 o'clock to 2 o'clock. And once in a while po, while connecting sa kanilang server, mayroong kailangan talagang tinatawag na manual reboot. Mayroon ako mga instructions sa secretary sa opisina. Sa assistant ko sa opisina, mayroon ako instructions. So, ginagamit ko po yung iPhone, yung IP phone ko, yung Magic Jar. But once in a while, yung internet sa Philippines hindi masyadong stable eh. So, choppy. So, ginagamit ko po yung phone ko. Tumatawag ako doon sa kanila. And sabi ko, for example, sa secretary, ma'am, can you restart server number 1? Okay, can you restart server number 2? Can you turn off printer? The 5 printers na connect sa server para i-refresh natin ang memory kasi ang tagal na, nagbumagal na. Okay. Pero ang problema ko, once in a while, nauubusan ako ng load. Okay, nauubusan ako ng load. So, nauubusan ako ng load. Very important. So, I have to go out. Okay? I have to go out sa bahay at 11 o'clock, at 12 o'clock, pupunta ng convenience store sa Davao. I have to drive 15 minutes para mapa-load. So, ayos to. Ako na mag-load sa sarili. It's about convenience. The idea po is about convenience. Kaya ito po, convenience. Gusto mo ba yung chicken mo? Parang toothpaste lang. It's about convenience ka naman. It's about loading yourself. So, ayos to. Ako na mag-load sa sarili. So, nakita ko yung concept. Okay? Sabi ko, okay, I'll be a user. Patuloy po, next. Nakikita ko bilog-bilog. Sabi ko, ano itong bilog-bilog na to? Nakita ko, it's networking. Sabi ko, hindi ko ito gusto networking. Because networking po is very negative ako. Okay? Very negative ako. Doon pa ako sa California. Lahat ng mga friends ko join networking, but ako po, hindi ako nag-join ng season. Sabi ko, hindi ko ito gusto. Networking. And mayroon akong automatic na argument when it comes to networking. Ang automatic argument ko sa isang tao sa networking is the product is overbloated. Sabi ko, the product is overbloated. Anong klaseng product? Sige, bigay mo sa akin yung product is overbloated. Google yung katapat. Okay? Google katapat. Lahat po ng produkto sa networking, sabi ko, is overbloated. Kung bibilihin mo sa market, mas lower sa market. Kaysa pinasok sa internet. Pinasok sa networking. So, yung lumabas ng argument ko, product is overbloated. Sabi ko sa iyo, product is overbloated. But to my surprise, sabi mo, baliktad. Ang produkto, discounted. Pupunta ka ng tindahan, bibili ka ng kilo 100. 100 talaga. Ang iba pa sa probinsya, mag-charge pa ng 10 pesos. Ba't dito sabihin mo ba? Sabi ko nakikita sa iyo, naging 89. Naging 91. Sabi ko, discounted. So, okay, sige, ayos. Okay? Oh yes, I'll be a user. Kasi anyway, discounted and mayroon convenience. I'll be a user. Okay. Nagpa-register ako January 2000. January 2009. January 19, 2010. Okay. I'm very excited ako. Tinignan ko yung compensation plan. Alam ko at that time kikita. Sabi ko, kikita. But at that time ko, hindi ko alam nakikita ng millions. Akala ko at kikita lang ng, siguro pinakamalaki, around 50,000 to 65,000. Ay, nakikita ng 65,000 of that. But ang after ko talaga is convenience. So, very excited po ako. Very excited ako. And on that weekend, so, na-join ako Thursday, Friday, on that weekend, in-invite ko yung friend ko from California din. Kasabay kami, pumunta dito, pumunta ng Davao, nag-aral ng nursing, okay? And in-invite ko siya, punta ka nga dito sa bahay, tingnan mo yung na mayroon ako nakitang opportunity. Kikita ka ng around 65,000. Siya, that's not bad. Kikita ng 65,000. So, pumunta siya ng bahay, pinakita ko sa kanya. Ito, very excited ako. Tingnan mo to. Hindi ko alam, hindi ko expert at the time mag-explain. Since my PowerPoint, pinakita ko lang sa kanya. Okay. Guess what? Anong nangyari? Ito nangyari.
Sabi nga sa akin, ano, nung lumaki yung mata niya, sabi sa akin, scam yan yung pinasukan mo! Scam! Oo, wala na yan! Wala, considerate na yung considerate lugi. Sabi niya, wala na yan, hindi ka kikita niyan, scam yan. Scam. Sabi ko, bakit scam? Sabi niya, ganun, yung mga bilog-bilog na yan, hindi ka kikita yan, anong nangyari sa'yo? Same tayo, puros tayo negative sa networking. Hindi kayo mag-work pagkatapos dito ka pa sa Pilipinas, nag-join ng networking. Sabi ko, hindi ako nag-join ng networking, nag-join ako because of convenience and discount. Sabi niya, gano'n na paninay kasi yung ginagawa mo ngayon, nire-recruit mo ako. Sabi ko, no, hindi ako nag-recruit. Pinakita ko lang sa'yo na mayroong convenience and may discount. And never po ako nag-imagine na yung conversation na yon, yan yung naging central na strategy ng V-Mobile about convenience and discount and opportunity. Okay? Sabi niya sa akin, no, you're not going to earn. Pustahan pa tayo. Sabi ko sa kanya, sige, pustahan tayo. What if kikita ko ng 65,000 in 7 months? Sabi niya, maski 40,000, hindi ka kikita in 6 months. Sabi ko, 40,000 6 months. Yung offer ko, 65,000 in 7 months. Sabi ko, sige, tatanggapin ko na to. Kasi mas maganda. 40,000 in 6 months. Sabi ko, what if kikita ako ng 40,000 in 6 months? Sabi niya, hindi ka talaga kikita. Pustahan pa tayo. Sige, pustahan tayo. So, napustahan kami. Sabi niya, 10,000. Sabi ko, okay, 10,000. Sabi ko, parang nagkamali yata. Nalugi na ako. Mayroon pa 10,000. Sabi niya, in 6 months, kung hindi ka kikita ng 40,000, bibigyan mo ako ng 10,000. Sabi ko, okay, deal. Pero kung nakikita ko before 6 months or on 6 months, ikaw yung magbigay sa akin ng 10,000 sa deal. Ang tumawa sa akin. So po, in the first few days, yung first 2 days ko, yung first friend ko na nag-expect ako na mag-sign up sa akin, anong ginawa? Ni-reject. Ni-reject po ako. Rejection po starts from an early age to get used to it. Normal po dito sa mobile ang rejection. Normal po. Normal po. Now, kung dito ka po, kung iniisip mo na hindi ka ma-reject, okay, hindi po yan realistic. Normal po. Ang nag-reject po sa akin yung family ko, yung brother ko mismo na naging MC na din ngayon, okay. Reject niya sa akin, sabi niya sa akin, kuya, ang cheap mo, bakit pumasok ka dyan? Benta-benta ka ng load. Galing ka ng US, tapos benta ka ng load. Sabi ko, hindi ko benta ng load dito. Ikita ka without selling load. Sabi niya, basta kuya, bakit join ka dito, local pa yung kumpanya mo, hindi international. Ang pinasukan. Rejection. Rejection. Okay? Very important. Now, very common po ang rejections. Ang nakikita ko po, ito yung pinaka-common na rejections. Sabihin sa akin, para meeting, okay, early birds were out with early. Rejection po, sabihin, scam. Okay. Sabi niya, ay, nag-join ako noon, hindi mag-earn. Okay, sabi siya, ay, ang loading very slow. Okay. Very common po ang rejections. And, at the early part po, siguro kung hindi lang akong type na person na challenge. So, siguro hindi lang ako, okay, type na person na gusto i-prove yung friend ko na mali siya. Siguro kung ako yung type na person na hindi ako nag-accept ng bet kasi natatakot ako, mas malaki ang chance na hindi ako nagsasalita sa inyo this afternoon. Okay. Ang ginawa ko po, na-challenge ako, so sabi niya pyramiding. Ano ba talagang pyramiding? Okay, so I learn and learn and learn. Ano ba talaga? Bakit? Totoo ba talaga? No? Early birds were in big. Ay, nakikita ko, okay, na pag-research ko, nakikita ko na hindi pala ganon. Possible na ganon. But hindi lahat because it's a performance-based. Kung wala kang ginawa, walang mangyayari sa'yo. Sa performance. Okay. Ang sabi, did not earn. Yes, maraming hindi kumita. Marami ding nalugi na nag-open ng sari-sari store. Marami ding empleyado na na-fire kasi hindi nag-report. In any kind of business, in any kind, okay, employment, kung hindi mo tatrabahuhin, kung hindi ka mag-report, hikita na hindi? Hindi. Hindi. Normal po yan. Sabi niya, very slow loading. Okay, very slow loading. Nag-try naman ako, hindi naman. Personal ako naglo-load eh. Personal ako naglo-load. Hindi naman slow. Once in a while, may time na nag-slow.
but not very, very slow. Because it's a matter of concept, it's a matter of mindset. It's a matter of mindset. Okay? Very important po in the early part. It's about learn. Nag-start po ako, learn. Kung pwede pa lang, ma'am sir, lagyan natin ng malaking tangki dyan at saka tutukan ng each of your brain. You have to learn. If you want to earn, you have to learn first. Ang ginawa ko po, nakita ko yung potential. Sabi ko, okay, I'm going to earn around 100,000. Na-challenge pa ako sa bet ng friend ko. So, pumunta ako dito sa Ortigas. Hindi pa alam ng V-Mobile that time. Okay, 2 weeks pa lang ako pumunta ako dito sa Pilipinas, sa Ortigas. Pumunta ako sa office natin sa 19th floor. Tinignan ko doon. Kasi my point is, kung tatrabahuin ko to, at least sure ako na talagang mayroong opisina na nag-exist. Baka fly by night. Baka cubicle lang ang nandyan. So pumunta ako dito, pumunta ako sa 19th floor, nakita ko yung opisina, ang daming tao. Doon ako sa gilid, sabi ko, anong klase mga tao? Parang nababaliw. Inanap. Okay. And then, ang next kong ginawa, tumawag po ako sa Penta Capital. Sabi ko, baka ginagamit-gamit lang ito ni V-Mobile ang pangalan ng Penta Capital, hindi ito totoo. Tumawag ko, nag-research ako sa internet, nakita ko yung number ni Penta Capital. Siguro ako yung first. Dahil din sa akin, lumabas yung certification ng Penta Capital. Kasi tumawag ako ng Penta Capital, sabi ko, connected ba ang V-Mobile sa Penta Capital? Sabi ng Penta Capital, yes po, 75% po ownership ng Penta Capital. Sabi ko, bakit walang certification? Ito ba talaga? Sabi niya, sir, don't worry, i-request namin, sabihin namin ang management ng V-Mobile na mag-request sa amin and we're going to provide certification for V-Mobile. Anong nangyayari? That's why lumabas yung Penta Capital certification. Okay, dahil ako po yung tumawag way back 2 years ago. Okay, tumawag ako, nag-inquire ako. And then, ang next kong ginawa, is lumapit ako kay Smart. Sabi ko, totoo ba talaga na authorized TV Mobile sa Smart? Ito time. Kinonfirm po na si Smart, okay, may relationship, okay, and they are authorized na mag-dispose sa mga loads. Okay, na-decide ko, this company is legit, I'm going to work. Okay. Ang next thing ginawa is, I studied. Okay? I studied po in and out ng company. Because ito po yung point of view ko. Doon po sa US, nag-study ako ng magka-MCSE. Ang ginawa ko po, work and study, 5 hours a day for the next 2 years. Grabe ni bro, na kailangan kong i-memorize. And I have to take 7 types of exams. Okay, para ako nag-board ng 7 times. Ang sweldo ko po, after ko nakuha yan lahat, is around 260,000 per month. Okay? Pesos po. Pero nakita ko nakita ko yung opportunity ng V-Mobile. The possible nakikita ng V-Mobile is 1.9 million at that time, ang projection. Sabi ko, at 1.9 million, hindi ko gusto mag-study. At 1.9 million, nag-study nga ako dito at 260,000. Sabi ko, okay, I'm going to study, I'm going to learn questions and answers left and right. Okay, before ako kikita, dapat kailangan muna akong matuto paano sagutin. Kasi ang daming negative sa field. Ang daming negative sa field. Based on my experience, best friend ko pa nga eh. First time pa, negative ka agad. So, ginawa ko po ang mindset ko is ganito. Okay, nag-study ako ng 5 hours a day for 2 years para makuha ko yung MCSE. Yan yung teacher ko. Okay? Nag-study ako for 260,000 per month. Sabi ko, ayos to, 900,000 a month ang potential ng V-Mobile. Pinakamalaking account, 900,000 a month. So, nag-learn ko ako. Fast track learning, tinawagan ko yung mga friends ko about networking. Tinanong ko sila kung ano ang networking. Okay, pumunta ako ng forum, pumili ako ng mga libro. Okay, to learn about networking and to learn about the company. Ang ginawa ko po, ganito. Iniunan ko yung profile ng company. Minaster ko yung business presentation. Okay, ang ginawa ko po, ganito ang tekniko. Ay,
I understand na kailangan po mag-present ka, okay? So, sa mga sa at least 10 people para maging master. Ang problema daw, ganito. Every time na mag-present ako, napapressure ako eh. Iisip ko dapat mag-sign up. So, ang nangyayari, ang ending, hindi maganda yung pag-deliver ko sa presentation kasi iisip ko, dapat mag-sign up. So, kinase ko yung strategy ko, sabi ko sa sarili ko, maghanap ako ng mga taong negative. Bakit negative? Para walang pressure kasi alam ko naman talaga na hindi siya mag-sign up. Okay, so very good. Negative. Sino ba yung negative dito? Ito. Si nanay negative, si uncle negative, okay? Yung friend ko negative, ito walang pera, negative din to. So, identify ko 10. May 10, and then, simula ko mag-display. Sabi ko sa kanya, may explain ako sa'yo. Sa form pa lang, negative na eh. Sabi ko, walang problema to, ayos ko, hindi to mag-sign up. Maski magkamali-mali ako mag-explain, negative naman, ayos. Explain ako ng explain. Hanggang after 10 times na akong nag-explain, naging master ako sa presentation. Okay, so, people, if you want to practice presentation, hanapin niyo yung mga taong negative. Huwag kayong matakot. Yung mga taong negative, gawin yung practice. Okay, practice kasi, hindi ka ma-pressure, hindi mo iisipin mag-sign up siya hindi. Kasi sure ka naman talaga, hindi siya mag-sign up. Okay? Now, technical presentation, okay, and early part, alam ko na kailangan ng technical presentation kasi maraming mga tao magtanong bakit hindi dumating yung load, okay, paano mag-load, okay, paano mag-reload, okay, bakit hindi ka agad mayroong mga delays. So, I have to master the technical presentation. Okay, FAQs, okay, nasa load extreme po. And about network marketing. Remember, wala akong background sa network marketing, nasa po yung tinatawag na new blood. Okay, sino ba mga new blood dito? Meron ba mga new blood? Nandun sa likod. Marami mga new blood. Yung wala talagang background sa network marketing. Okay, congratulations po. Okay, congratulations. Same tayo. Okay, same tayo. Sa network marketing, wala akong background sa network marketing. So I have to read books. I have to go to the forums. I have to discuss things. I have to call my friends na nasa network marketing and ask them. Ang problema dito, every time natatawagan ko yung mga friend ko, sasabihin sa akin, bakit dyan ka pumasok? O kung mas maganda dito sa akin. Okay? Yung isang friend ko, nasa supplement business siya sa US. Sabi niya, mas maganda sa akin. Sabi ko, hindi ko naman gusto magbenta ng pagkain. Okay? Yung isang friend ko, nasa insurance. At that time, insurance business siya. Sabi niya, dito mas maganda sa akin. Sabi ko, ang mahal naman ng insurance. Pwede ko naman makuha niya ng $10. Sabi, dito lang ako. Okay, sabi niya. And then, sabi ko sa kanya, ang tanong is, will we survive? Sabi niya, yes. You're going to survive, sabi naman network ka, nag-author ko, because the product is basic need. But I just started, product is basic need. Okay? And then, I learned about leadership. Kasi nakikita ko, as the time goes by, mag-grow pala yung business mo. And you have to learn, okay, how to motivate, how to mentor your teams. Okay? So never stop learning. Continuous po, hanggang na yun. Patuloy pa rin. Learn. Okay, kanina umaga, okay, open ko yung isang libro, okay, and again, nagbasa ko for one chapter, because it's daily po, kailangan mo talagang matututo. Okay, kailangan mo talagang matututo. Now, yung network marketing po, naintindihan ko, it's about word of the mouth advertising. It's word of the mouth, hindi po selling, okay, and you have to remember this, hindi po nag-join yung isang tao. Okay? If you want to become effective po sa network marketing, you have to master this. It's about the word of the mouth. People will join you because of you. Okay? Magpa-trust po sila sa iyo. And yan po yung primary strategy ko when I started. Ang ginawa ko po yung mga friends ko. And sabi niya, ay, si Gerard, pumasok. Okay? Ay, alam namin yan kasi hindi yan basta-basta pumasok. Okay? Sabi niya, ay, alam namin yan kasi MCAC yan, so alam niya yung technology. Okay, nag-join siya, nag-join yung mga friends ko, not because of the mobile, but nag-join sila because they trusted me. And very important po. That's the reason why very important yung trust. That's the reason why hanggang ngayon nandito pa rin ako sa V-Mobile. Because
I want to maintain the trust and integrity na binigay ng mga leaders ng mga tao. Okay? So, yan po, yung ginawa ko. Okay, I started small. I started with my friends. And I told my friends ganito, okay, I developed a strategy at that time. Ang strategy namin, kasi malayo kami sa South, you have to understand, malayo kami sa South, malayo kami sa main office. So, gumawa ko ng strategy, not on retail, kasi ang nangyayari at first, the first few months na present namin si B-Mobile, maraming mga provincial dealers at saka maraming malalaking tao na kabangga namin doon. Nagreklamo sila kasi ganito, inubos yung mga retailers namin, hindi maganda yan. Okay, violation yung ginawa nyo kasi kami, mayroon kaming territory kayo, maski saan lang kayo. Sabi ko, sakit ng ulo nito. And anyway, it's not about the product, it's about word of the mouth. Sabi ko, okay, i-change yung strategy. Tinanggal ko yung waste to earn. Okay? Tinanggal ko yung waste to earn. Sabi ko, okay, we're going to concentrate on the convenience, discounts, and opportunity. It's about loading yourself and your family. Way back, 2010. Yung card pa po ng B-Mobile is about dealer and retailer. Kami doon sa Davao, kami doon sa South, nag-start na kami about consumer empowerment. Ang Manila po and ang Cebu, retailing pa yung concentration nila. Pero kami po sa South, nag-start na kami ng consumer empowerment. Now, a few months after po, pumunta ako ng Manila. Nakausap ko si Ismael Bento, yung dati nating CEO. Sabi niya, problema kami ngayon sa Smart. Sabi ko, bakit sir? Sabi niya, kasi yung Smart, nag-threaten sa atin na puputulin nila yung relationship. At that time, hindi pa kasi strong yung relationship natin. At that time, yung benta natin, yung load consumption natin, very small pa. Sabi niya, puputulin tayo. Bakit sabi niya? Kasi ang daming complaints, especially sa mga areas dito sa Manila. Kasi, ang sabi nila, violation daw tayo kasi nagbebenta, kinukuha natin yung mga retailers. Sabi ko, sir, may solution. Yan ang solution. Sabi yung ginagawa ko sa Davao, pinakita ko yung presentation. Sabi niya, ang ganda yan, Mr. Galeto, consumer empowerment. Sabi niya, pwede mo bang kausapin yung Smart? Sabi ko, sige sir, i-set na natin yung meeting. So yung Smart representative, one day, nag-met kami doon sa Blue Hotel. And sabi sa Smart, Mr. Galeto, may maganda ka daw strategy na ginawa sa Davao. Pinakita ko yung strategy about consumer empowerment. Pinakita ko yung, in-explain ko sa kanya na yung strategy na ginawa ko is about loading yourself and your family. Pinakita ko sa kanya yung strategy na hindi natin kukunin yung retailer at saka hindi natin papatayan yung retailer. Pinakita ko sa kanya that our strength is between 7 to 7 in the morning kasi kung gabi, sarado na yung mga tindahan. Pero kung ikaw nag-load sa sarili mo, nandun pa rin yung sales. Sabi niya, ang ganda yan ng Gallego, maganda yan. Sabi niya, okay, Mr. Bento, pwede mo bang, sige, patuloy yung relationship natin, pwede mo bang palitan ang word na dealer at retailer kasi very conflict talaga. So alam niyo na kung anong history, bakit napalitan ang dealer to Technopreneur and retailer to Technation. And it's a sad thing because patuloy pa rin yung mga ibang teams na nakikita ko from that switch. Patuloy pa rin na they are pushing about retailing. In fact, yung retailing na yan yung nagipag-trouble sa atin way back early days. Now, I understand na it's about not word of the mouth. Sabi ko, word of the mouth. Sabi niya, Mr. Gallego, ano man ginagawa mo? Parang nag-networking ka lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, because word of the mouth, every person, instead na bentahan mo ng load, sila mag-load sa sarili nila. And in theory, yung load wallet and yung product will go up. Sabi niya, hindi. Mr. Gallego, benta lang kami ng load, mas malaki. Sabi ko, okay, I'm going to prove you wrong. After 9 months po of operation in Davao, na yung presentation namin is hindi retailing. Naging number 1 si Davao at naging IDC of the year in 2011. Because of the concept of consumer empowerment. Okay? Word of the mouth advertising, telling people they can load themselves. Mayroon silang discount and mayroon opportunity. Very simple concept. Yung first check po. Okay, March 3, 2010. Remember yung deal ko sa yung friend ko, mayroon kaming papahan. Okay. 6 months, sabi niya, you're not going to earn maski 40,000. But because I understood kung ano yung concept, because I learn, I can answer questions.
Because naging master ko yung presentation. So, first check ko po, March 3, 2010. 51,000. Sabi ko, ayos, pwede na akong huminto. Because na-hit ko na yung objective. But I'm going to earn 40,000 within 6 months. 51,000. Sabi ko sa sarili ko, not bad. Sabi ko, not bad. Sabi ko, hindi malaki. So, around $1,000. Sabi ko, ayos ito, pakatulong sa family ko. And nakita ko yung concept, why not teach people? Sabi ko, why not teach people dito sa Pilipinas, especially yung family ko? I'm going to teach you how to do this business right. Okay? Sabi ko, okay. And, kasi at that time po, pupunta na ako ng California. Sabi ko sa sarili ko, okay, it's better siguro to teach my family and relatives how to fish than giving them fish. Diba mas maganda? Yes. Tuturuan niyo yung mga tao paano mangisda kasi bibigyan niyo palagi ng isda. Yes. Okay? Because sabi nila, kung bibigyan mo ng isda, mabubuhay mo siya in one day. Pero kung tuturuan mo siya ng isda, okay, mabubuhay siya for the rest of his life. So yan po yung concept ko. Okay, sige, bagong motivation quiz. I'm going to teach people paano sila kumita ng 50,000. Okay, I'm going to teach people. So, develop ako ng power of those strategies. Sabi ko, okay, you have to concentrate your two down the road. Okay, you're going to earn 50,000. Okay? Ang next kong nakikita is about doubt. Because while I earning 50,000, may mga things in my mind na sasabi mo, survive kayo yung kumpanya. Okay? Baka mawala yung kumpanya. So, ang ginawa ko po, every time na mayroong crack po, okay, ang ginagawa ko, pinifix ko kagad. So, for example, sinasabi ko, okay, totoo ba kaya yung kumpanya? Pupunta kagad ako ng Manila. May wrong doubt ako, pumunta kagad ako ng Manila, pumunta kagad ako sa management, kakausapin ko yung empleyado doon, kakausapin ko yung management team. Just to give me assurance, talagang nandyan sila, tinatanong ko yung vision nila, kung anong vision ng kumpanya. Okay? Every time po na mayroong magsasabi sa akin, may magandang kumpanya, aside from B-Mobile. Inisip ko kagad, okay, ang tanong is, mayroon na ba kayong track record? Because I'm not going to waste my time sa isang kumpanya na hindi ako sigurado down the road mag-close din. Kasi B-Mobile at that time is nasa 2 years and a half na. Pinifix ko kagad every time na mayroong doubt. Because once po nahayaan mo yung doubt, hindi mo i-fix yan, ang ending dyan is it will crumble and it will lead into quitting. Sigurado po, pag hindi ma-answer yung mga doubts nyo ngayon, I know, mayroon kayong doubts, you have to find an answer and you have to answer your doubts. Kasi kung hindi yan ma-answer, hindi yan ma-fix, sigurado down the road, you're going to quit. Sigurado yan. Tested and proven. Marami na po ang leaders na nag-earn ng 100,000, nag-earn na ng 500,000, pero nawala pa rin. Because of doubt. Because of doubt. You have to fix it. Next po is persistence. Ang ginawa ko po sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, okay, nakita ko din yung potential, I'm going to earn 1.9 million, sabi ko sa sarili ko, I'm going to stay in this company for 2 years. Sabi ko, I'm going to stay in this company for 2 years. And after 2 years, kung walang mangyari, I'm going back to California. Bibigyan ko yung sarili ko ng 2 years. Okay? Because po, para pong ganito. Okay? Mayroon akong objective. Hindi po overnight na itong taong to, aakyat dyan, direction. You have to go climb slowly and you have to be persistent. Okay, kung mayroon po kayong objective that you're going to earn your first million po, huwag nyo going overnight. Huwag nyo going 2 days, 3 days, hindi po ganon. Okay? Set a realistic goal. Ang importante po dito, once you set your goal, ang importante po dito, ang next pinaka-importante is, how much are you going to spend? Okay? Para maabot niyo yung goal nito. Ang ginawa ko po, sabi ko sa wife ko, okay, I'm not going back to California. I'm going to stay here in the Philippines at trabahoin ko yung B-Mobile. Ang sabi ko sa kanya, kung nandun ako sa California, ano bang ginagawa ko doon? Sabi niya, you are working. Sabi ko, anong time ako nag-work? Sabi niya, 6 o'clock. Labas ka na sa bahay kasi traffic.
Okay, sabi ko. And then, anong oras ako na bumabalik sa bahay? Sabi niya, 10 o'clock to avoid traffic. Sabi ko, okay. So, kung nandun ako sa California, nagtatrabaho ako 6 o'clock until 10 o'clock. Sabi niya, oo. Sabi ko sa kanya, if you need me, around 10 o'clock in the morning, around 12 o'clock, makapunta ba ako kagad sa iyo? Sa hindi, because malayo yung trabaho mo. Pero ganito, deal natin. So, trabahoin ko yung V-Mobile. Bigyan mo ako ng at least 1 year. After 1 year, evaluate natin, ha? Sabi ko, pero ganito, just think na para akong nasa California. Nagtatrabaho din. I'm going to go out early in the morning. Ang possible late na ako balik sa bahay. Same lang ng trabaho. Same lang ng trabaho. But the beauty is ganito. Every time na gusto mong kung babalik ko sa bahay, mayroon kang kailangan, pwede kong umuwi agad. The beauty is, kung gusto mong magbakasyon tayo agad-agad, walang problema, walang request. Bakasyon agad tayo. Sabi niya, ayos yan, maganda yan. Maganda yan. So, I work po sa business, I become persistent po, work every day. Okay, learn every day, present. Nagpe-present ako daily, okay? And para kong pumupulo ng tubig. Okay? Kasi marami po sa atin parang patay sindi. Now, try nyo to. Lagay ka ng tubig. Pagkatapos, i-on nyo yung stove, high. Pagkatapos patayin nyo. After 1 hour, on ulit. Pagkatapos patayin nyo. Okay? After few hours, on ulit. Pagkatapos patayin nyo. Kukulo ba yung tubig? Hindi. I-try nyo to. I-on nyo ang stove. Pinaka-low setting. Yung makita mo lang yung maliit na apoy. Okay? Pagkatapos, iiwan nyo dyan overnight. Pag-isip nyo ng umaga, kumukulang tubig, hindi? Kumukulang tubig. Technique po dito, if you want result, be persistent. Okay? Daily po, dapat mayroon kayong ginagawa. Be mobile, if you want to commit 2 hours a day, then 2 hours a day. If you want to commit 30 minutes a day, then 30 minutes a day. If you want to commit 5 hours a day, then 5 hours a day. If you want to commit Be Mobile 8 hours a day, 8 hours a day. Because po, ganito ang nangyari. Ang nangyari po, naghahanap ako ng mga tao na mas baliw pa sa akin. Grabe! 10 hours a day, Be Mobile na ang ginagawa. Be Mobile, hindi na natutulog, Be Mobile. Be Mobile na ang ginagawa. Sabi niya, Mr. Gallego, kung ikaw nagtatrabaho from 6 o'clock to evening kami, magtatrabaho kami 24 hours. Sabi ko, ha? 24 hours? Huwag naman ganun. Talagang matitigas ang ulo. Yan ang problema dito sa Be Mobile. Kung makahanap kayo ng mga business partners na mas matigas ang ulo nila kaysa inyo. Sasabihan nyo ng dalawa, hindi gusto ng dalawa. Sasabihan mo mag-build ng 2 team, hindi nila gusto ng 2 team. Gusto nila maraming team. Ganito po ang nangyayari. January 2005 po, checking 115,000. January 12, 2011, another 121,000. Sabi ko, grabe ito. Ano ito nangyari? Nag-join ako 2010. Di ba? Yes. Nag-join ako 2010. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako, wala. Nagtrabaho ako. Okay, and after 1 year po, nagtrabaho. Sabi nga, Mr. Gallego, 2 years lang sa Be Mobile. Ang tanong, nagtatrabaho ko ba, ma'am? Sabi nga, nagtatrabaho. Pero ang tanong, consistent ba? Patuloy ba? Okay? Baka ang ginawa mo, trabaho ka 1 day, pagkatapos, after a week, wala na. Ang ginawa ko po, okay, consistent. Okay? After a year, 115, okay? First week, in second week, 121. Okay? Another week, 100. Another week, 159. And 120, parang 100,000 every week. Pero po, ang in-emphasize ko sa inyo is this date you have to check. Ang nangyari po, after a year na trinabaho ko, every day. Okay? Every day. The key dito is, you have to work on it. Ang tanong, ilang years ka nang nagtatrabaho? Araw-araw kang pumupunta sa trabaho mo, ilang years na? Ang tanong, kumikita ka ba ng ganito every day? Be Mobile po, I'm going to guarantee you. Give your time.
conservative 2 years. Trabahuin nyo. Work ba? Ikaw na po ang mag-answer. Every week po, after nag-hit ako ng first year anniversary, naging 100,000. Ang problema dito, sumakit yung ulo ko. Ito yung pinakamalaking problema sa B-Mobile. Sasakit talaga yung ulo mo dito. Because ang mangyayari po, once you hit leveraging, it will continue, para pong faucet na sira. Once na-open ka, gusto mong isirado, hindi naman sisirado, patuloy pa rin, lalabas. Okay, ito po ang nangyayari. In February 9, 206. And February 23, 200. Sabi ko, ano bang nangyayari dito? Okay. Ano ba nangyayari? Ganito pala ang power of leveraging. Power of leveraging. Okay? March 2, 181. March 16, 260. Sabi ko ng wife ko, okay, that's it. Okay? Sabi ko sa wife ko, okay, goodbye. Sabi ko, goodbye, California. Okay, I'm going to stay in the Philippines forever. Ang problema ganito, yung mga friends ko yung nag-reject, sabi nila, oy, ano yung B-Mobile? Sabi ko, ba, sinabi ko sa inyo long time ago. Okay, long time ago B-Mobile. Sabi niya, kasi hindi pa kami naniwala. Ito pala yan. Okay. Ang isa dyan po, ang friend ko is si Mark Tagusa. Kasama ko sa California actually, and then tumawag sa akin one day, sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Bakit ang tagal-tagal mo dyan sa Pilipinas, hindi ka bumalik? Sabi ko, di ba mayroon ako ngayon siyang about B-Mobile business? Tulog talaga yan. Sabi ko sa kanya, sige nga, punta ka nga. Gusto mo ba B-Mobile? Gusto mo anong ginagawa ko? Kikita ka rin. Sabi niya, gusto naman, hindi gusto. Sabi ko sa kanya, ganito, uwi ka na Pilipinas, trabahuin mo sa B-Mobile in 1 year. After a year, kung wala kang napapala kay B-Mobile, bibigyan kita ng ticket pa uwi ng California. Sabi niya, ayos din. Uwi ka pa ng sa California? Like that. Okay, tapos na po. Okay. And very proud po ako. And doon sa California, I have to tell you something. Doon sa kumita din ako doon. Laki din yung kita ko doon. But dito po, sa B-Mobile, it's very rewarding. Very rewarding po because I am helping people and nakikita ko po yung mga tao na di-change. Noon po ako lang po nang pumadala na pera sa mga kapatid ko. And ngayon po, yung kapatid ko rin naging MC na din. Yung dalawang kapatid ko naging MC na din. Okay? And it's very, very rewarding to help people. Okay? Drivers ko, dalawang drivers ko na. Ay, isang driver ko naging MC, isang driver coming na naging MC na din. Okay? Ang idea po is you have to learn. You want to earn, you have to learn. Okay? And you have to put in time, okay, to create your group. Okay? First month, second month, third month, hindi pa maganda ang result. Fourth month, sixth month, hindi pa magsaya maganda. But I'm going to assure you, kung palagi kayong nagle-learn, palagi kayong natututo, palagi kayong umaatin ng training, after a year po, siguradong you're going to earn. After 2 years, sigurado you're going to earn. Ganun po ang nangyayari dito. Wala po akong nakikitang tao, again, wala akong nakikitang tao na consistently nag-learn ng business, nag-represent ng business, nag-a-attend ng training, after a year, naging zero. Wala po. Pero marami akong nakikitang tao na after 2 months, nag-quit. After 3 months, nag-quit. After 7 months, nag-quit. After how many months, nag-quit. Lagi kong sinasabi sa kanila, okay, sir, it's your choice kung mag-quit ka. Sabi ko sa kanila, it's your choice na mag-quit ka, but I'm going to assure you, 2 years from now, dito pa rin ako sa B-Mobile. Balikan mo lang ako. Another check. And ito po, after 2 years, that's 1 year. And this one, after 2 years. And that's August 16, 2012. Okay. Nag-convert po ako, kung alam niyo po, nag-convert po ako ng, kasi sabi lang sa galing ko, ba't hindi na kami nakikita ng check mo? Because after 2011 po, hindi na ako talaga nagka-check. Wala na akong check. It's more on conversion ng load wallet kasi marami na kasing members on Davao and I have to support them by selling their load wallet. Okay? So, hindi po ako nagpa-check and this is, that's August 16. Okay? That's po 66
6,000 pero nagpa-convert ko ako at 601,000. Pero ito ang mahirap. Kasi on another after 2-4 days, mayroon naman pumasok ng 300,000. Sabi ko sa sarili ko, ano bang klaseng earning to? Maski gusto ko nang hindi ko, maski gustuhin ko pa hindi mag-earn, talagang lalabas siya. Every morning, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Total earnings po. Total earnings po at the time, is 23 million. Wow! Tinatanong ko kasi mayroong mga picture. Okay. Now, that's reflector. So, wala, hindi ko pa pinakita si Strong Neck. So, anyway, yan po ang power ng business. Okay. Mayroon dito naman sa akin, sabi niya, Mr. Galito, work ba? Sabi ko sa kanya, what do you think? Kasi ako, very practical ako na tao. Okay. I'm not going to sacrifice my family, my earnings, California, hindi ako bumalik. Sabi ko sa kanya, nandito ako because it's worth, very worth. Kasi ganun pa naman din eh. Nandun ako sa California, magtatrabaho din ako. Whether you like it or not, kung gusto mong kumita, magtatrabaho ka rin. Yes. Mas maganda, doon ka mag-dedicate sa isang bagay na alam mo na malaki ang kita. Yes. Okay? So, ang ginawa ko, ang nangyari ko sa akin, I have to emphasize again about rejection because alam ko mag-relate ako sa inyo and I know you can relate sa akin din. When it comes to rejection, dami talaga, normal po talaga. Rejection is part of the game. You have to understand that man, it's a stepping stone. Ang ginagawa ko po sa rejection, kasi hanggang ngayon marami pa rin rejection sa akin. Ang ginagawa ko po sa rejection is, sinasabi ko lang, okay, rejection, it's not a no answer, but not now. So, inisip ko, okay, not now. Okay, because sooner or later, kung mayroon kayong resulta, sila din ang lalapit sa inyo. Yes. Ang pinakamalaki pong rejection sa akin is my mom. Okay, kumita na ako ng 100,000, kumita na ako ng 300,000, sabi niya sa akin, middle of 2011. Sabi sa akin, balik ka naman sa California. Wala akong magagawa dyan. Sabi niya, wala akong magagawa dyan, balik ka naman sa California. Sabi ko sa kanya, okay, hindi pa ako nagsalita. And I hope ganito po yung attitude niyo, makukuha niyo yung attitude, yung mindset ko, makukuha niyo. And sabi ko sa kanya, okay ma'am, I'm not going to answer you back, but I'm going to prove you wrong. I'm going to prove you wrong. And early po, 2012 this year, lahat po ng utang niya ay nangyari ko. Never na siya nagsalita. Hindi na siya naging post. Okay? Maganda po yung feeling na yun. Okay, magandang feeling na yun. And there's so many people po na nag-reject sa akin and ang feeling ko palagi is, okay, watch me. Okay, just watch me. Okay, I'm going to work in this business. I know that you're going to earn. Ito po, may saying ko dito. Failure inspires winners. And failure defeats losers. Depende po sa mindset. Every time po na mayroong mag-reject sa akin, become a fire. Okay, I'm going to prove them wrong. Before I'm going to close po tonight, imagine po kayo. Kayo po ay nasa beach. Nasa beach kayo. Okay. Nasa beach kayo, nasa Davao kayo. Okay, nasa Davao kayo, nasa beach kayo. Pagkatapos po, lumapit ako sa inyo and mayroon akong pala. Alam niyo ba yung ano yung pala? Yung panghukay, shovel. Mayroon akong shovel isa-isa. Okay, nandyan kayo, nakaupo kayo dyan sa beach. Okay, mayroon akong shovel na ibibigay sa inyo. Ang sabihin ko sa inyo, okay, mayroon kayong shovel isa-isa, hukayin nyo kasi mayroong 1 million pesos nasa ilalim nyo. Ibigyan ko ng shovel. So, kumuha kayo ng shovel, kung naghukay kayo, hukay. Yung naghukay kayo, mayroon pong isang dump truck na mga kaibigan yung dumaan. Sabi nyo, ano ginagawa nyo dyan? Ay, sabi ni Mr. Gallego, mayroong 1 million dito.
sabi ng mga friends nyo, hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala, scam yan. Possible po na kalahati sa inyo, hihintong maghukay at aalis. Yung kalahati, patuloy maghukay, hukay, hukay. Baywang nyo na ang hinukay nyo. Okay? And mayroon kayong office mate, sasabihin, hindi yan totoo. Hindi yan totoo kasi galing na din ako dyan, naghukay din ako hanggang baywang. Walang milyon dyan. Hindi ka kikita dyan. Possible din na kalahati sa naiwan na kalahati, aalis. Okay, aalis po. Huwag ka maniwala sa co-workers, sa mga friends. Yung kalahating naiwan, yung 1/4, okay, hukay kayo ng hukay, dito na, ka-deep, nag-hit kayo ng bato. Sabi niya, hindi pala talaga totoo sinabi ni Mr. Gallego. Si bato nang naman ang na-hit. Okay? Ang possible, nahihinto kayo. Tama ba? Yes. Ibahin natin yung scenario. Tumayo kayo doon. Dito yung mga upuan sa beach. Nakikita nyo ako na mayroon akong 1 million isa-isa. Ilagay ko sa isang butas. Butas, 1 million, 1 million, 1 million. Pagkatapos tinakpan ko. Isa-isa. Pagkatapos tinawag tayo, hali kayo. Upo kayo dyan. Binigyan ko kayo ng shovel. Sinabihin ko kayo, hukay kasi mayroong 1 million dyan. Hukayin niyo, hindi? Okay? Hukay kayo ng hukay, may isang dump truck ng mga friends nyo, mga relatives nyo, sabihin na huwag kayo dyan, kasi wala yan, galing kami dyan. Maniwala kayo sa kanila, hindi? Hindi. Hukay kayo ng hukay, dito na hanggang dito, waistline na, sasabihin ng mga co-workers nyo, sabihin ng mga friends nyo, huwag kayong maniwala kami sa Gallego, scam yan, wala yan, walang 1 million yan, maniwala kayo, hindi? Nag-hit kayo ng bato, grabe. Okay, nabali yung shovel nyo, hukayin nyo, hindi? Hukayin nyo. This afternoon po, tonight po, nakita nyo na yung result po. Hindi po ito something na intuitive kikita rin lahat. Tonight po, nandito po ako sa front niya, living testimony. A feasibility study. That if you're going to continue and you're going to continue consistently, you're going to earn. Nandyan na po. Kailangan niyo yung trabahuin. In behalf of the company po, salamat sa inyong time.